Sa iba pang mga balita, katatapos lang manumpa ni bagong Chief Justice Renato Corona, may panibago na namang dagok sa kanya. Ito ay ang pagtutol ng tinatawag na the firm sa kanyang appointment. Sa pool ni Andrea Bautista ang balitang yan. Malalim ang politika sa likod ng pagkatalaga kay Chief Justice Renato Corona. Kung paniniwala ng mga kontra kay Corona, hindi siya karapat-dapat mamuno sa hudikatura dahil sa malapit na relasyon daw niya kay Pangulong Arroyo. Dahil dito, posibleng paboran daw nito ang Pangulo sa mga kasong isasampa laban sa kanya. Pero ang istoryang hindi raw nababalita ay bakit may kumukontra sa tinaguri ang midnight appointment ni Corona. Sabi ni Attorney Frank Chavez, ang CVC Law o the firm na dating abogado ni Pangulo ang nasa likod nito. Not even a squeak nor a whimper of protest from these lawyers. Because at that time, they were defending Gloria Macapagal Arroyo. The going was good. It was only later when they had a falling out. But that is understandable. So later, when they had a falling out, what do? They now turn around and position themselves in the incoming administration. Miyembro ng the firm ang isa pang pinagpipiliin noon para sa posisyon ng Chief Justice na si Justice Antonio Carpio. Sabi ni Chavez, nag-iingay ang the firm dahil gusto daw nilang si Carpio ang mapiling Chief Justice sa pamamagitan ni Senator Noynoy Aquino. They want to have control. It's like a syndicate. And the only problem is that this kind of influence has somehow rubbed off to the executive department. Pero lahat ng hinala ni Chavez, mariing itinanggi ng mismong partner sa Villaraza Cruz Marcelo and Angangco Law Firm na si Simeon Marcelo, na dati ring Solicitor General gaya ni Chavez. Nagdudusa ngayon ang Korte Suprema dahil kasi sa bangayan ng administrasyon at oposisyon, nadungisan na tuloy ang imahe ng Korte Suprema. Ang epekto, nabawasan tiwala ng mga tao. Andrea Bautista, News 5.